boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome po sa programang Mate ngayong araw ng Miyerkules, ika-28 sa buwan ng Oktubre taong 2009. Mate ka, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Sal Dilanon, na nag-imbita po sa inyo na sana samahan nyo kami ng aking katuwang sa programa ngayong gabi sa loob lamang po ng isang oras, alas 6 hanggang alas 7. Dito lamang po sa himpilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapihitan. Ito po ang Radyo Bandido. Mate ka, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre sa lahat po na inaabot ang ating broadcast, magandang gabi po sa inyo lahat. Araw na naman po ng Miyerkules, ito po ang ating segment na pinamagatan nating Exit Superhighway from Poverty. At syempre kapiling po natin sa segment na ito ang spokesperson po ng American for a Better Philippines, walang iba kung hindi si Engineer Arthur Buoy. Engineer, magandang gabi sa iyo. Good evening, Salvi. Thanks for having me. Good evening, Rowan. And of course, good evening, everybody. Okay, at syempre na, ang ating pong mga kapatid na Filipino-Americans na naninirahan po sa Estados Unidos ay bagamat physically, sila po ay malayo dito sa ating bansa, pero gaya ng sinasabi ng awitin, kailanman ay hindi nila iniiwan ang ating bansa dahil ang kanilang puso at damdamin, ang kanilang kaisipan at mga solusyon na naiisip nila ay para pa rin sa kapakanan ng ating bansa. Kaya nga po, narito ang segment na Exit Superhighway from Poverty na kinakatawan po ni Engineer Arthur Buoy bilang tagapagsalita ng nasabing grupo upang kahit na paano ipahayag ng mga Filipino-Americans ang kanilang commitment, ang kanilang pagmamahal sa bansang Pilipinas, ang bansang kanilang tinubuan. Okay, ang ating pong magiging paksa ngayong gabi, pati na rin po sa napag-usapan namin kanina ni Engineer Arthur Buoy, ay ito pong may kinalaman sa deadbeat dad, no? So, bakit natin tinatawag na deadbeat dad ito, Engineer? Ang deadbeat dad, dahil yung tatay hindi tumutulong na mag-support at sa anak. Very common para yan dito sa Philippines. No? Yes, kaming mga nandun, kitang-kita kaagad namin yung problema dun sa deadbeat dad. Kasi doon ang lupit ng ng enforce ng batas na hindi mangyari yon. In fact, kahit ako nandito, sinusulatan pa ako ng Social Security kung meron akong inampon o meron akong naanakan. Dahil gusto nilang siguraduhin na nasusuportahan yung bata. Oo. Kahit na-retire na rito, Saka sa ibang bansa, inaano pa rin nila. Ganun kaano ang government, no? Dito naman, hindi lang natin kailangan asahan ang government na enforce yung deadbeat dad. In fact, kahit sino ngayon, kung le-lecturean nila itong mga darating na kabataan, doon lang ang laki ng malulutas na problema sa poverty. Yung magkaroon ng consciousness ang kabataan na the worst human rights crime yung isilang ang isang bata na walang provision sa kanyang pagkain, damit, gano'n lahat. No? Yun ang pinaka-serious na human rights. Yung kasing human rights declaration, parang krinak lang nila yung between mga partido na hindi magkakilala. Lalo na nung gera, no? Pagka yung sa gera, pag presyo na, pinaparusahan mo pa, parang dun lang mostly na crap. Hindi nila kinonsider yung pagitan ng magulang at anak. Pero kung tutuusin mo talaga, ang worst human rights violation talaga, yung isilang yung isang bata na wala ang provision na pagkain, mga gamot, lahat.
Pero mo, isang sanggol na umiiyak sa gutom, tsaka ano pa ba ang mas masahol na human rights kesa dyan, That's the worst form of torture. Walang gamot, walang pagkain, walang lahat. So kung tayo mismo, itupahan natin ang mga kabataan na dalawa yan ang mga babae, tuturuan natin na huwag silang papayag na mabuntis kung wala naman provision gano'n. Ang mga lalaki naman, magkaroon naman kayo ng konsyensya na huwag kayo mambubuntis tapos tatakbo kayo. Yun yung deadbeat dad. No? Pero kung minsan, hindi mo maiwasan yung tatakbo na yung lalaki dahil galit sa kanya na yung magulang ng babae, galit na sa kanya yung babae. So nagtago na siya, wala nang mahabol sa kanya, maski gobyerno. No? Ganun dito. So kung tayo lang mismo, mapagsabihan natin itong mga kabataan, mga babae, pagsabihan natin, huwag kayong basta-basta magpapabuntis. Mga lalaki naman, magkonsensya naman kayo. Huwag naman kayo mambubuntis, tapos tatakbuhan yung nabuntisan nyo. Yun lang ang laki na ng mga babawas natin sa poverty. No? Kaya nga yung message ni Abraham Lincoln, ito minotify lang natin ko para tumama siya sa sitwasyon natin ngayon. Let reverence for this right be bred by every Filipina mother to the lisping babe that prattles on her lap. Let it be taught in schools, in seminaries, and in colleges. Let it be written in primers, spelling books, and in almanacs. Let it be the storyline for stage shows, movies, and musical concerts. Let it be preached from the pulpit, proclaimed in legislature halls, and enforced in the courts of justices. And in short, let it become the political religion of the nation. O yung ibig niya sabihin doon, kung tayo lahat mag-aano sa mga eskwelahan, scriptwriter, ilalagay natin sa mga pelikula, yung message na yan sa stage show, sa movie, sa mga musical concert, ang mga simbahan, i-preach nila yan sa kanilang pulpit. Tapos ang legislature, gumawa rin ng legislation, tsaka meron din enforcement. Masosolve na natin yung malaking problema sa poverty. Wow, So, ang galing maganda yung sinabi ni Abraham Lincoln. Biro mo, 160 years ago, sinulat niya yung no wonder, that Abraham Lincoln is the greatest president of America. Ganun ba? Tama ba? One of the greatest. Medyo pantay yata sila ni George Washington. At least yun ang founder ng USA. Yeah. First president siya. First president. Si 16. Malaki ang kaya pala, So ito pala yung mga advocacy ni Lincoln nung siya ay Pangulo ng Estados Unidos. Okay, no? Okay, Jun, bago tayo, meron tayong text dito. Babati na. Good evening, Brother Saldi and Engineer Louie. And regards to Brother Nick Peñalosa, may God be with you always. Jamal Kirang, Indanan Sulu. Thank you.